Previously on Toro Family Reality Show. Ano sabi ng dog? Ayan. Ano sabi na ng dinosaur? Ano sabi ng aso? And it's already starting to smell like coins, so I think it's kind of. Putang ina nung, ang barya yung pepe ko. Normal naman lahat ng vital sign. Tapos hindi na po sila sa nakatawag. Hanggang ngayon po, hindi na ito. Moments with baby Lana really makes my heart smile. As a dad, I enjoy doing daddy duties. What's wrong, baby? You wanna change your diaper? I'm gonna change your diaper, okay? Lift her. Okay. Are you good, pretty girl? It's okay. I love you, pretty. Daddy loves you so much. Wear diaper. We're gonna change your diaper, okay, baby? What do you like? You like milk party? Ah, she's kicking me. What do you like? What is that? She's trying to talk now. Yes. Yeah. Baby Lana. Baby Lana. My pretty, pretty girl. Can you say Dada? Tell me what do you want, baby? Hello, ma. Ba. 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 Looking at my baby mama and baby Lana bond also makes my heart smile, and I'm just very thankful for my family. Even though baby mama sometimes teases baby Lana, I don't like it, but she still makes baby Lana laugh all the time. And I appreciate how she is being a mother. She's doing a great job. Finding a woman 8,000 miles away was definitely worth it. What's up with you? What's wrong with you? I don't want this to be a problem, baby daddy. But What? I don't want baby Lana to not experience going out in the sun because it's summer. And I don't want She to does argue go out with in you. the sun. I don't want to argue with you. I understand what you said. She doesn't go out in the sun. No, outside, like go out. When You I want to walk the street with baby Lana where there's wild dogs. Can you run? Are you gonna run fast? If you want to take her outside somewhere, we should take her somewhere where no wild dogs are risk attacking us. How about to the mall, baby daddy? I already told you, like, she shouldn't go to the mall right now because she just got done being sick. Let's not risk exposing her. You need to think like a mom. Once she's done being sick, if you want to Baby daddy, the doctor said we can bring baby Lana outside because she already had the vaccine. Baby mama, she just got done being sick. Think like a mom. I'm thinking, Prevention is better than the cure. Let's prevent her getting sick for right now. She just got done being sick. And then what?
we're gonna risk her getting exposed at the mall. You know, there's many people who approach us. There's many people who walk up to us. There's many sickness right now. I just want her to be happy, baby daddy. Do you think I don't want her to be happy? Why did you tell me a while ago if she got sick, you're not gonna talk to me? I'm just saying, if she gets sick, that's fine with you? Of course not. Exactly. I don't want her to get sick. That's my point. I'm not saying she'll never get sick, but if I can prevent her from getting sick again right now, she just got done being sick. Why would I risk her getting sick and feeling bad again? Okay po. Let her just calm down from the sickness that she just had. Then let's take her to the mall. I just don't like her to be like she's not, free. I want her to experience like She the gets free, baby trees, mama. Then let's go to a park. Let's go to a view. It's very simple. You need to think like a mom. Her safety is more important. I'm thinking like a mom, baby daddy. That's why I want her happiness. Yeah, I want her happy too. I don't think the mall would make her happy. I mean, she's 4 months. What is she gonna do with the mall? Look at the ceiling while you push her in the basket. Like, let's be realistic. Okay. And once she's done, she just got done being sick. What, a week ago? How long ago? That's because of her vaccine, baby daddy. 2 weeks ago. Okay, 2 weeks ago. So let's just wait another week and then take her to the mall if you like. If you want to walk with her outside, we can do that too. Let's go to a park. Let's go somewhere where you don't have to worry about wild dogs attacking you. Okay po. I'm just looking out for her and you. I understand. To me, her safety comes before anything. So Okay. let's just be safe for now. Let's take her to the mall in a week if you really want to take her to the mall. Sometimes I also want her to, bring her. Like, I can play Baby Lana to Baby Tyrone. We just brought her to Auntie Tony's house yesterday. That's just one time. That's the first time. That's the first time we brought her to Auntie Tony's house? Yes. Really? Yeah, the new house. That's the first time. What if family, friends wanted to see Baby Lana and they wanted to bond with her and they're not That's sick? fine. Make sure they're not sick. That's my Do concern. you want her to be sick all the time? Of course not, baby daddy. Why would I want So be that? more cautious and make sure they're not sick, and then they can see her. Okay po, baby daddy. I don't want to argue with you. I don't argue with you. I'm the kind of partner who asks what's wrong. I'm telling baby mama that we shouldn't take baby Lana to the mall because she was just sick. So baby mama should wait until baby Lana's fully recovered and okay before we take her out. Minsan kasi, kahit magulang ka na, na-realize ko na pwede ka talagang ma-overwhelm sa sitwasyon. Yung tipong sobrang excited mong ipagyabang yung anak mo, ilabas. Kasi yun yung ginagawa ko sa mga pamangkin ko, tapos hindi ko magawa sa kanya. Parang syempre naninibago ako. And ang dami-dami kong gustong gawin with her sa labas. Gusto ko makita niya yung ganito, makita niya yung ganyan, na hindi na ako nakakapag-isip ng tama. Nagpapasalamat ako sa baby daddy ko kasi wala rin siyang sawang i-remind ako at ipamukha sa akin kung nag-iisip ba ako. Bukod kay best friend, may bago na naman akong kaaway sa Team Happy. Halika na. Halika na, huwag ka na magtampo. Halika na, huwag ka na magtampo. Alo? Halika na, huwag ka na magtampo. Halika na, Harvey. Harvey, halika na. Ay. 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 Wait. Wait. Halika na, halika na, halika na. Hindi Oo, parang si Happy yan. Parang si Happy yan. Hindi magtatagal ako, may bago ka ng ano. Tumantingin eh. Oh, kiss mo na ako. Ayaw niya. Hindi naman. Ay. Maalog din sila ko. Ano siya sasabog mo? Sa galit. Oo, nag-overeat yan eh. Ah. Sabone. Sabone. Tang ina mo. Asim. Asim?
Di ba? Ayaw mo rin yung amoy. Di ba? Dito ko natin si Happy. Si Beba. Takay na ba yan? Pang-pambo! Uy, pinakita mo kay Harvey, magagalit siya. Sino yun? Paling ganda. Ayun na, hi ka na kay Daddy, hi! Ay! Ay! Oo naman! Wawa siya, wawa. Gusto mo sa papa? Dila mo na si Oni daw. Uy! Tama na, agad na. Halika! Punta na tayo kay ate. Kay ate. Halika na. Sorry na. Sorry na, bangga. Sabi okay na siya ulit. Arte lang. Okay na siya agad. Diba? Love ko yan. Alam mo, magpapakiss na. Eh lang, bumalik na yung ano, ari ng senta. Bumalik na. Kain na. Mapanakit ko yung sis. Ayun na, rin kayo, ayun na. Ayun na. Ayun yung gulo, ayun yung gulo. Ayun na. Ay, yung baby! Ay, may bago na akong baby! May bago na akong baby! Ay, love na love ko yung baby! Ay, love na love ko yung baby! Love? Say daddy. Malik mo na. Hello, baby! Hello, Menga! Ikaw na lang ang baby ko. Maaari kong kiss, love. Kiss, I love. Ay, love ko talaga to, Tingnan love. mo sa akin, wala akong magagawa. Daddy na lang daw, daddy. Sige, ikaw din, maglakad ka na din. Lakad ka na. Sino labo? Si mama, si dada? Ito na mag-isa, ano? Hindi mo pakali, gusto kong ano. Sige, maglakad ka. Punta ko sa nanay mo. Adi! Kaya na, kaya na. Punta sa tayo sis. Natawa siya kaya. Oh, ang bigat dito. Oh. Ay. Oh, marap ka doon. Maghamukhaan kayo ni Jaylee. Haba. Beba! Gusto si Beba. Oh, ano? Play kayo ni Beba? Ay, tuwa-tuwa. Tuwa-tuwa si Beba. Ayan, dapat siya. Ayan. Birthday! Oh, kiss mo na, baby. Kiss mo, baby. Kiss mo, baby. Ay, sobra naman. Oh, bawal. Uy, ang babae, baby. No, love lang baby lang. Huwag naman na birthday. Love mo na yung baby. Ano sinabi ng aso? Talandi naman. Ano sinabi ng aso? Paano yung tatay dyan? Meron na kayong bottle, warmer? Ate, may epal dito. Sumisigaw. Ano po ba yan? Manika, no? Cabbage patch. Paalam. Nakita na rin siya sa personal. Ate, parang sarap naman yan, te. Ano? Saan po kayo nanggaling talaga? Di ba? Parang siyang nokaw. Amerikana, di ba? Beautiful girl! Parang palo naman yung anak ko. Yan, dami nakupot sa kamay. Ito na galing yan. Si Tyrone, di ba? Kay Tyrone galing yan. Yung mga... Nakapanglamig pa. Puputo ka na nga yung... Parang pag pumasok siya sa school, siya yung pinakamayabang. Hindi pa siya tumatayo. Te, sa laki naman kasi, te. Pero 4 months pa lang hindi pa nakatayo tsaka upo. tingnan mo, ang pandesal, nagsitanggalan na. Katanggal, tingnan mo, nabiyakin damit yung bang. Sa sobrang katabaan. Tingnan mo ang eyes. Ang ganda, te. Ay, may sumisigaw sa likod. Ay, grabe yung buhol niya. Ang ganda ng buhol.
Diba? Yung paglanda niya sa TikTok. Pag-ariba mo. Pretty girl. Yes! Marami sinasabi to. Hindi ka na maganda ngayon, ha? Ako si Lana, anak ni Marie Fowler. Walang makakaapi sa akin. Ay, taro niya yun, ah. Sabi ko nga kay ate, grabe, alam mo yung hindi niya alam, sobrang malas niya ng nanay niya si ate Marie. Parang araw-araw niya nakakikita na narinig yan. Ay, kinuha na. Kinuha na nung isa nung pinsan. Oh, sige. Saan ka nakatira, Lana? Sa Alaska? Oh? It's okay, beautiful princess. It's okay. Oo, gusto niya. Lana, our dream is always in your heart. Sorry ha, ginagaling niya. Uy, Bengoy. Nagigigil. Paano siya matutuwa? Halika pretty. Lahat dito nanay na, oh my God. Nakilala ko kayong lahat, wala kayong mga anak. Lahat kayo laspag na rin ngayon. Oh my, oh my God, mga laspagi na tayo, guys. Yes. Hindi tayo trentahin, pero tayo ay laspagin. Oh my gosh. Beautiful princess. Kaya pati yung manulog mo, magaling. Kaya kahit viewer ka lang, pwede ba sa Pretty girl. Hindi daw. Good morning, my pretty girl. Tapos, Good morning, my beautiful princess. tapos, Pretty girl. gaya ni Jowa eh. Tingnan mo, meron lahat eh. Uy, Bengoy. Para ka naman. Aray ko! She's heavy, right? Bakit? Kung papakita kay ate mo na anak mo. Good evening, my Parang beautiful yung mga modus na nagnakaw ng bata. My pretty girl. Good evening, my beautiful princess. Nanay niyo si Marie, tapos tita niyo si Tony. Tapos ninong ka, tangin na. Tapos tayo mo si Papa. Ayaw ng tita. Natawa ako mo. Nakakainis na tita. Ang ina, mambango talaga sila. Hindi nga ni ate, ay down. Alam mo pa kaya? Alam mo, perfume ng anak niya. Down eh. Bye! Masyado akong naguguluhan kasi sa pwesto ng PC ko pag nagla-live ako. Actually, suggestion din siya nito niyang talaga na mag-iba ako ng pwesto kung saan ako nagtatrabaho. Kasi parang ang pangit tignan na mayroong kung anong-anong nasa likod na doon yung sala. Alam mo yun, kaya nag-decide talaga ako na sundin na rin ang suggestion niya na yung dressing room ko, gagawin ko siyang office at yung sala ko, doon ko ilagay yung mga gamit ko. So parang pinagbaligtad ko siya. At mas naging okay naman. Kakauwi ko lang po galing school at sabi ni Mami gusto niya daw po akong makausap. Parang 3 days kasi ako na-busy sa trabaho, ganyan. Hindi ako nakapag-internet. Doon nag-internet ako pa mag-upload lang ako. Like, yung may mga ginagawa lang ako na work. Pero wala akong idea sa nangyari sa Pilipinas na nag-declare na pala ng state of energy emergency yung Pilipinas. At tayo yung first time sa buong mundo na nagkaganon. Kumbaga para tayong nasa pandemya. Nasa pandemic era tayo. Bali, ang mangyayari kasi doon, anak, malaking possibility na magsisimula na para lang makatipid tayo ng gas, yung buong Pilipinas na mag-start na yung rotational brownout. Pag nagtuloy-tuloy kasi to, pwede kasi umabot ng 1 taon daw na ganito yung nangyayari. Ano yun, wala ka ng school o baka online na lang. At ang pinakamahirap, wala ding online kasi walang kuryente. So kami ngayon, nagbibili na kami ng mga uling, ng mga
lutuan na gano'n, ng takure, na ganyan. Anything na mawawalan tayo ng kuryente. Kasi impossible talaga siya. Nangangalib din yung mga trabaho namin kasi online din siya. Ay, siya. Hindi mo alam na ganun kaseryoso nangyayari ngayon. Ganun po siya. Ngayon sila nagpapaalam na rin sa akin kasi uuwi sa mga anak nila. Natatakot ako ba kasi hindi din daw bumalik kasi yung anak niya, nanganak, pag nagsimula na ng brownout, kailangan nila tulungan yung mga pamilya nila. And also anak, yung mga tao sa office, pauuwiin ko rin kasi kakailangan nilang, as in old school yan. As in, sure na talaga? Papunta tayo sa ganun. Papunta na tayo. Sure yun anak. Kasi ang kunwari, ang LPG, di ba, ilang days na lang, wala nang 1 buwan. Yung oil natin sa Pilipinas, wala nang 1 buwan. Pag nawalan kasi tayo ng oil, anak, walang transportation, nakita mo, marami naglalakad. May traffic pa ngayon. Wala, luwag mo yun. Ang luwag, di ba? Kasi wala na pong nakakasakay ng sasakyan. Wala na pong nagbumabiyahe ng jeepney kasi sobrang taas na po ng gas. Kung bagay dati sa sasakyan ni Chong, para ma-full tank ko yung 4K. Ngayon, 10K na. Diesel yun. Ano yung mga cellphone ko? Para lang ma-awards tayo sa mga balita. Ay, hindi ka kasi nanonood ng balita. Cellphone ko. Ay, ito ba? Anak, para lang alam mo yung nangyari sa balita. GC6 na ngayon. Ayoko maano kasi birthday mo, ganyan. Pero para aware ka. Sinabi ko yun kayo. Philippine Airlines, pati yung mga gas ng mga cancel ang mga flights. Kaya natatakot ka kami kumulit. Sa totoo lang, bakit kayo makabalik? Kasi nagka-cancel sila kasi wala ng gas, mauubos yung gas. Nakaasa kasi tayo doon, ayun Philippine food, at least, pati pagkain magkakaubusan. Eh, makikita mo. Dahil nga sa mga pangyayari. Ganito siya kayo umaga, LRT. Wala naman sa akin mga tao, lahat naglalakad na yung iba. Ganyan po, kanina morning lang yan. Tingnan mo. Ay, mga bus, gano'n. Oo. Umiiral na ang state of national emergency, energy emergency sa buong bansa, bunsod ng patuloy na gyera sa Middle East. Sinabi rin ng Pangulo sa isang panayam na hindi isinasantabi ang posibilidad na tigil biyahe ang mga flight dahil kapos sa langis. Sobrang mahal ng bilhin, anak, sobra. Ng flights, epektibo sa Abril ang pagtaas ng fuel surcharge April pa? tataas ang pamasahe, ang sabi mismo ni Pangulong Bongbong. Sinabi ng Department of Energy na hindi naaabot ng pang-1 buwan ang natitirang supply sa bansa ng LPG. Panglutuan. At sobrang mahal niya na din ngayon. Talagang habang hindi pa pinakaubos na ubos, pagdatingan ng mga order ko, gusto ko pinapractice talaga natin na nag-uuling tayo, na doon tayo nagluluto. Kasi kailangan mga basic, kaya talaga natin gawin. Hindi tsaka pa lang tayo magluto, gutom na gutom mo tayo kasi walang-wala na Oo. gas. Ay, marunong naman ako magpamaga. Oo. Dali lang. Dito, magagamit yung mga binili mong malaking pang-grill. Kaya lalabog ko sana dito. Sa totoo lang anak, parang nag-iisip-isip ako sa mga decision ko sa mga gasto, sa mga kailangan, sa mga ganito. Kasi natataranta talaga ako kasi ang possible talaga mangyari. Mawalan talaga ng trabaho kami kasi internet, ganun. Pero kung rotational lang, kakayanin naman. Pero magtataas at ang bilihin, medyo magiging basis tayo, walang magiging mga trabaho sa labas, mahirap. Tapos ang matindi is pwede ka mawalan ng work. Malaking possibility pa nga, putangin na kung sobrang mag-shortage ang mangyayari is yung mga editor parang uwi mo na pa tayo mo na mag-edit ng reality na dugtong-dugtong lang na simple lang. Depende. O kaya isang editor lang, tapos simpleng lang. Basta pag-uusapan natin, Mami Harvey, magaan tayo. Tapos nag-uusap kami ng dati. Kasi sobrang naluloka ako, nasistress ako. I think kahit ma-renew ako sa mga iba kong mga trabaho, talaga mag-iipitan kasi walang sense yung pera kung ang taas na lahat ng bilihin. Lahat ngayon manok, lahat nagtaas na lahat ng bilihin. Sabi ko talaga kay Daddy, sabi ko sa lahat ng araw na si Tyrone sinabi ko, yung parcel mo, wali ka para bumili ng walang kwenta, kaya tinitipid ko siya. Ayoko talagang tumanggi sa kanya sa request na ngayong birthday niya na mag-dinner sa Soler. Pero sabi ko kasi, ang sakit kasi isang dinner lang natin, 20,000 kaagad. So sabi niya, ba't hindi mo sabi, maintindihan naman niya. Kaya sabi ko, gusto ko ilaban na makapag-dinner pa din tayo mamaya doon, kaya nagpa-reserve pa din kami. Bakit? Mas okay sa akin na magluto na lang or something. Mas gusto mo yun, di ba? Kasi yun yung plano mo yung... Kaya ba't sinabi mo na lang yan after ng dinner? Ba't sinabi mo ngayon? Hindi. Kasi gusto ko kasi si Tyrone alam niya yung sitwasyon. Ayoko naman siya makonsensya na, mami kung sasabihin mo naman sa akin eh. Mami, mas makakonsensya ako kung sinabi mo sa akin, tapos umalis tayo, makakonsensya ako. Oo anak, pero kasi ayoko hindi ka naman na, pag may teen kasi, papunta na ng adult yun, it's like, mas okay na alam mong aware ka sa nangyayari. Kasi tinago ko, tapos magmamainit yung ulo ko one day na, kasi walang pera, ang dinner, isang kainan lang, 20,000!
Ganun yung ano. Kaya sabi ko kay Harvey, sa totoo lang Harvey, naya akong tumanggi kay Tyronia na mag-no kasi siya nagplan. Sabi mo kay Tyronia kasi subukan mo, baka maintindihan ka naman niya dahil sa sitwasyon. Ang importante naman yung magkakasama yung Toro family, lalo na Ace na yung likod. Sabi niya, magluto-luto na lang maganito. Kasi yung gas pa nga lang papunta na sila, parang nakakaiyak na eh. Dalawang kotse pa, nagiging honest na talaga. Siyempre matatanggi na yan. Nasabihin niya wala ng dinner. Sinabi mo ni. Like, Vince, ano ba? Hindi. Alam mo, una hindi ka kasali sa usapan. Yun na lang, labas ka na lang. Oh, sige. Ang pangit mong eh. Hindi, ang ibig ko sabihin. Kasi nga nakikiusap na ako sa kanya. Ito na nga, hindi ko naman sasabihin sa kanya kung hindi ko itatry makiusap. At may utak naman si Tyronia. Para kasing gusto mong Pero yun na aking sitwasyon. Sorry sa pag-bat-in ko kasi ano na yan eh. Hindi mo ako naintindihan kasi hindi ko yung tatrabaho para sa buong pamilya natin. Wala naintindihan kita. Ang point ko lang dito, siyempre sasabihin na niya, no na. Kasi siyempre mas gusto niya mas maging matipid na rin tayo. Yun lang naman yung point ko. Bilang isang lalaki, hindi maganda sa pakiramdam yung naiko-compare na mas malaki ang kinikita ng partner mo na babae kaysa sa'yo. Masakit siya kasi parang wala ka ng say sa sitwasyon. Hindi ako nagigets ni Vince. Na-frustrate kasi ako Napapagod ako. Kumbaga mula noon kasi nung bata pa ako, survival mode na ako. At ayoko maranasan yun ni Tyronia. At gusto ko maging mautak siya sa mga ganitong sitwasyon, sa ganitong krisis ngayon sa Pilipinas. At alam naman natin na kapag tumagal pa yung ganitong klase ng sitwasyon, klase ng gulo, mas lalala pa ng mas lalala to. Kaya kailangan talaga natin maging mautak sa sitwasyon na to ngayon. Hindi ako gets ni mami Bilang daddy kasi, or ama, ayoko hindi ko alam kung ganito yung feeling nila. O kasi ganito nararamdaman ko. Ayoko kasi yung hindi nasusunod yung pinaka gusto ng anak ko. Sa akin kasi, nagsasabi sa akin si Tyronia na, Daddy, I'm so excited sa birthday ko kasi kakain tayo sa labas, magkakasama tayong family, kung ano pa yung iba't ibang nararamdaman niya. At kung ano yung mararamdaman niya kapag hindi nangyari yung nakikita niyang outcome ng birthday celebration niya. Ayoko kasing maramdaman niya na hindi special yung birthday niya. Kasi yun ang request niya. Maging special ang birthday niya. Ayokong nadidismaya ang anak ko. Hindi kasi dapat ang feedback natin. Ang talaga ni Tyronia, tignan mo, inopen ng mami niya, pero siya na mismo nagsasabi na Hindi yung parang, siyempre sinabi mo na parang kasalanan ko. Hindi ko kasalanan nangyayari sa Pilipinas to. Kasi pag may gusto naman si Tyronia, pupush ko talaga. Kagaya pa sinasabi sa akin, di ba, maiintindihan ng anak natin yan. Pero ako nagkasabi ko, nahihiya nga ako. Oh, pero wala akong sinabi na. Pero ngayon sinabi mo na ano yun? Ano ba? Pero wala akong sinabi na magluto-luto na lang dito. Wala akong ganun. Sinabi ko lang, try mo lang sabihin, baka maintindihan niya. Kaya nga, ngayon tinatry ko sabihin, nagbago ako ng isip. Kasi natulog tayo, wala ka. Kita mo naman, tapos di ka kasali sa usapan, gumaganang-ganang ka na. Porkit sinabi niya, sinabi mo na At di mo sinabi, after na lang. Hindi, siyempre nalulungkot din ako na magbo-birthday siya ng ganito. Oo, pero kasi gusto ko matutunan din ni Tyronia, is yung birthday niya, minsan may request siya, kung di mo pagbigyan, ang importante naman kakasama yung pamilya. Kasi nung tinanong ko naman siya kung anong plan niya, wala naman akong plan, kasi wala akong alam sa balita. Kung alam ko lang yung nangyayari, kailangan pa natin magtipid, kailangan natin maging ganito. Kumbaga, matuto tayong mamaluktot sa pagmaiksi ang kumot. Ngayon, kailangan natin mamaluktot. Alam nga namang birthday niya, hindi naman maturity yun. Turning 40 na si Tyronia, at alam niya ang sitwasyon, alam niya ang hirap ng buhay. Hindi naman siya bata na wala siyang pakialam, wala siyang alam. Siyempre, kailangan ko din siya itrato as part ng anak. Ito yung nangyayari, ganyan, ganito. Ano magiging desisyon para sa'yo? O masasaktan ba kita pag O matatampo ka ba? Kasi kung sabihin naman tayo niya ng mami, ngayon lang po, papush ko pa din naman Kilala ko kasi yan Gusto talaga niya dito. Kilala ko din yung anak ko. Ikaw ang hindi kita kilala kung bakit mo ako. Sinabi mo na Hindi kasi alam kung mapipigilan na rin siya magsabi ng gusto niya. Hindi, Tate. Yun nga po. Gusto ko nga po mag-buffet, Tate. Kaya ko nga po yung inopen up Pero kung ganito po yung sitwasyon, okay lang po. Ang point ko po kanina, di ba sabi ni Mami, anak kasi kaysa naman pag lumabas tayo, tapos after nun, sinabi mo, as doon ko sasabihin. Ang point ko, Mami, huwag na tayo pumunta. Kasi since sinabi mo to, kung ikaw po mismo magpupush na pumunta pa rin tayo buffet, makakonsensya pa rin po ako. So ang nasisip ko, magluto na lang po. Magluto po tayo or mag-grab ng food or bumili ng pagkain sa labas.
Is magkasama po tayo. Ganun na po siya. Kasi ang naiintindihan ko kasi sinabi na Tyrone, ang importante magkasama yung buong tao ng family na gusto niya eh. Tama ba? Though gusto mo din yung masarap na pagkain doon, pero dahil sa sitwasyon ngayon, hindi naman tayo wala na, hindi na makakain, nagsara na, hindi naman ganun mangyayari doon eh. Kasi ano lang ako na, shucks, kailangan ko ito sabihin kasi yung tinanong kasi namin doon yung packs, 20K mahigit kasi agad. Nang tayo lang, isang kainan, isang dinner. Na yung 20,000 kasi na yung pwede natin i-prolong na pag-stock ng food. Pag-stock ng pagkain natin, ng ganun. Yun yung akin, anak. Kumbaga, I'm just explaining to you. Kasi, syempre, growing up ka din. Baby girl naman yung tingin ko sa'yo eh. Pero as growing up, gusto ko aware kasi na nangyayari. Kung nung bata ka, hindi ko to kailangan i-open sa'yo. Na mag-a-adjust tayo magaganto tayo ganito, ganyan ganito mangyayari. Wala ka naman alam, wala kang pakialam. Pero since you're 14 na, alam kong naiintindihan mo naman yung mga ganitong bagay. Kaya ka nga nakukonsensya kasi alam mong unnecessary. Pero, kasi birthday mo, para sa akin, yung necessary yun. Kaya, kinakausap ko ito na anak, ganito na po yung nangyari sa Pilipinas. Wala po kasi akong pwede maging option na maging trabaho kapag wala din internet. So ako, nag-resultan na ako ng ganito. Kasi syempre, ako yung pinakamas nagpapagod sa money. Ako na naman kasi mababaliw kung saan kukuha ng money pag nagkaipita na tayo. Di ba magkaiba po kami ng trabaho ni Daddy. May time siya sa inyo, sa ganito, sa ganyan. Pero ako po kasi yung more on na dito sa bahay. Kaya ako po yung nakikiusap sa'yo. Ako lang na po sa Yun lang ano ko. Hindi na ano lang ako na ano kay Vince talaga. Kaya lang, pero thank you for understanding, anak. Kasi the fact na nahiyang-hiya ako sa'yo bilang mami. Tapos sinabi ko sa'yo, na ano na nga ako eh. Hindi anak, dapat nga ikaw kinocomfort kasi birthday mo eh. Hindi, mami, Tapos okay ganito pa lang yung po. ano. Okay lang po, promise. Yung problema ni Daddy, mag-usap na lang po kayo. Hindi siya pinaiyak din ako, hindi lang din dahil sa sinabi ni Wiz na ganyan-ganyan na. Doon may celebration pa naman tayo pag uwi. Pero yung mismong araw, alam ko, baka umasa ka na yung pagkain sa Soler, ganyan. Okay ka lang talaga. Yes po. Sigurado ka? Okay. Thank you po, anak. Thank you po for understanding po. Welcome po. Nahihiya ako sa anak ko, kaya ako naiyak. Kasi lagi naman akong Tyronia, magtipid tayo ng kuryente. Masyado na yan magastos. Hindi na yan dapat. Hindi na natin yan kailangan. Though may mga ibang luxury na nabibigay ko kay Tyronia, ibang mamahaling mga gamit, marisonable ako. Marason ako kung ano lang ba yung dapat, sa kailangan, sa gusto, sa needs, sa extra, sa hindi naman dapat. Kaya nga yung birthday niya parang pakiramdam ko, nakakahiya, Tony. Araw niya Alam mo yon. Hindi dapat tinatalo ang isang tao kapag araw niya. At ibigay mo yung request niya kasi minsan lang tong araw niya na to. Sa kanya to. Isang beses lang to sa isang taon. Kaya naiyak talaga ako. Nahihiya ako. Parang pakiramdam ko wala akong kwentang nanay. Sino ba yan? Si Bebang. Kaiga eh. Si Bebang. Ay, naglulupas ay. Happy birthday, ate! Bang bang! Mami, mag-freshen up na po ako sa taas. Sige. Okay po, bye-bye po. Bye po, anak. Mag-usap na ako. Mag-usap na kayo ni Daddy. Pagkatapos mag-freshen up, kailangan natin magplano. Kailangan na bumili ng pagkain, maganto, maganyan. Kaya nga po. Actually, bago ako mag-freshen up, makipag-ano ka na kayo. Anong bibili pagkain, anong ganito, anong ganyan. Ano Para... na pwede pagkain? 8 pa naman yung ano eh. So, kaya kung anong mga simple mo pwedeng lutuin, may order, tsaka pwede may lulutuin. Dahil last minute changes na yung nangyari at hindi na kami sa fine dining restaurant kakain, humingi na ng tulong sa akin si Tyronia na magluto daw kami para sa birthday dinner niya. Siyempre, andun din ako kasi akong pinakamagaling magluto sa lahat. Yan! Kahit isa lang po palaki. Hindi niyo talaga ako maaasahan sa pagluluto. Dahil wala akong alam dyan, be. At hindi ako ganun ka-interesado. Halatang wala akong nanay, no? Kasi nga hindi ako naturuan. Kaya ito, dito na lang ako kung saan ako magaling. Magpaganda ng bahay at lagyan ng carpet ang bawat area ng baler. Alin?
Hindi ko sige lang pagano. Anak, ang birthday mo, may carpet. Sinasabi ko sa'yo, nagpa-carpet yung nanay mo para sa birthday mo. Hindi ako mapakali sa birthday ng anak ko. Gusto ko maramdaman niya na espesyal siya kahit nasa bahay lang kami. Gusto ko meron siyang peace of mind na, ay, yung bahay ko, ngayong birthday ko, malinis, maayos. Hala! Umiyak si birthday! Akin na! Sino yan? Umakas ka na! Sino yan? Tangina! Pwede naman ka sa may taon, sister! Happy birthday! Bakit? Ay, pangalan ko ikaw! Baby Ann! Bakit na mo ah? Ikaw ba na? Parang natay mo masampal ako yan! Ano? Para naman sa birthday. Sige na. Putang ina, sige sa una daw. Mula noon, may rule na si Mami na pag natapakan si birthday, ay sasampalin. Lagot ka, Mami Kat. Nakakailan na ako kay Tony this year, ah. Parang naramdaman ko nga po na parang mas naging masaya po yung birthday ko. Nung nasa bahay, kasi yung bonding po namin habang nagpe-prepare at nagluluto, super happy ko po talaga. Tapos, sabay-sabay pa po kaming kumakain at nagkakentuhan, which is yun naman po talaga yung gusto ko. Hindi po mahalaga sa akin ang mahal na restaurant o sa bahay lang po. As long as nagmamahalan po ang parents ko at kompleto po kami ng Toro family, masaya po talaga ako. Plus, sobrang sarap po talaga ng luto namin. Kaya, happy birthday to me! Hala! May nakatapak ulit kay birthday! Halika dito! Halika dito! Halika dito! Halika dito! Natapakan ni Jowa si birthday. Sampalin na yan. Sampalin na yan. Ba't parang iba yung ginagawa ko? Sampalin na yan. Sampalin mo sa sarili mo! Sa harap namin! Sampalin mo sa sarili mo! Hindi kita na sampalin, siyempre! Ay, hindi mo sa dapat yung dalawa. Hala, bumalik sa akin. Oy, next time ako naman sasampal para naman fair. Birthday naman eh! Baka kailangan nakakatanto ka na eh! Visit! Privado ka. Inumpleto mo, birthday ah! Kaya kayo, gusto eh! Marty ka talagang baby ka ha! Eto, sa mga hindi nakakaalam, ako po talaga ay may isang golden rule pagdating kay birthday. Kaya yung nagawa dahil palagi pong nasasaktan ng aking anak na si birthday, ilang beses po siyang natatapakan sa isang araw, minimum of 4 people na laging umiiyak ang aking anak na si birthday. Hanggang sa one time, year 2021, nakita ko si birthday pababa ng hagdan, iika-ika. So nakita ko na ay may nakatapak na naman. Kaya nag-rule ako sa Toro family na simula ngayon, kapag natapakan mo si birthday, sasampalin kita para maramdaman mo ang pain na kanyang nararamdaman. So far, mula noong 2021, wala pa, hindi pa lalagpas ito yung nakatapak kay birthday sa ilang years na yon. Ganun yung ikinagaan ng buhay ko simula nung iginaganti ko talaga si birthday. Kaya kahit anong taon pa yan, basta pag natapakan mo si birthday, sasampalin kita. Isasampal ko talaga yung anak ko para sa hustisya ng kanyang pain. Bakit? Nakala ko isasampal mo si birthday. Tanga ka! Isasampal ko yung anak ko para sa ano niya. Sinampal si birthday ng gano'n. Hindi. Basta isasampal ko yung anak ko para sa kanya. Gets mo ba? Siyempre, kawawa naman si birthday, di ba? Hindi naman si birthday na tapakan na ginawa mo pagsampal. Hindi ko ipasasampal si birthday. Sasampalin ko nga, putang ina!
Nasasampal na kita, sinasabi ko sa'yo, inaalam yung interview ko eh. Sorry. Sampal ko nga yung sarili ko eh. Hindi yan yun, iba yan. Ay, yung problema ko dyan eh. Ano, hindi ko gawa. I-play ba? I-play ko nga yung pangalawa. Pangalawa yung parang iba ba? How do you know? Oo. Oo. I-play? Ayaw? Ayaw. Okay na ako restart, no? Play na. Okay na? Ang hirap naman na ito. Sensor. Yan. Dito ka tingin sa akin. Makikita mo. O, di ba? Hindi na nakikita. Hindi yung movie. Nawala? Nag-ano ka? Ayan. Volume. Nawala? Ano? Wala. Wala ako napapanood. Ayan, okay na. Naka-ano ka? Naka-stop ka kung saan mo huli nakita. Hindi na sa susunod. Ah, ganun ba yun? Oo, wait. Pinalala mo dito, no? Oo. Kailangan namin mo ito pa. Ah, okay. Ayan. Pero ay mas para to. Ito kasi, pwede kasi makikita sa cellphone. Kaso, pag rekta, pag may meron, lang sa cellphone, pwede. May binenta pa siyang isa nung nakaraan. Ray-Ban ba yun? Ray-Ban? Oo, Ray-Ban naman. Ray-Ban na ganyan, tuti. Isa naman ito, natin pag-board ka. Dati ka, Ray-Ban. Di ba? Ganon? Gusto mo rin. Hindi na yung ano, may Netflix. Hindi ba alam, gusto mo na Ano meron ganon? Pwede rin. Akala ko may gano'n. Sige ma. Meron pa siya. Ano? Panis, naging clear yan. Papansinin ka naman ito. Okay, sasabihin na naman ito pinakadulo ba? Pinakadulo. Guests may go on Ito yung paligid. Panis. Sabi na sa akin yan. Abangan mo ulit pag binenta. Abangan mo pag binenta. Parang di na nga. Hindi na ba? Hindi na. Tapos kung gusto mo, pwede na sa gilid lang siya. Sumit na may paligid. Tapos ano kasi ako nakaspot na Sabi ko nanonood siya, tinignan ko. Nasa Nanonood yata. Yung pala, yung sa linya pala. Sugar siya ano. Pwede rin itong may more isa sa gilid. Diba nakaspot na paano ako, sumusunod. Pwede rin, dito lang siya, para magpumigil ka dyan. Para mag-ibig. Ako napipila, parang kawawa na. Lagi na ako pumipila. Bakit o? Oo Minsan pagbigyan mo na. kasi Hindi, kailangan ko talaga. kahit maghintay ako 5 years. Tsaka wala, ito pa rin yung bago ngayon, walang bagong version. Hindi ba nagsama ka? Alam mo magsasama ka? Yung mga after 1 year, Mami ka, Las Piñas pa lang, ang dami ko sinasabi. Uy, nainig. Wait lang. Ang tanongin mo, si Ate Marie never nang ginamit. Ay, oo, sa after. Tanongin mo, si Ate Marie? Hindi, ibenta niya yun. Pero walang ganito si ate, ganito lang. Ano ka ba? Kung sasabihin mo, namimigay niya nga lang gamit yung minsan. Oo, sabi lang, magkano yung last yan, ganyan. Pero kapag hindi, ako na dyan, oh. Oo, Hindi ganun ka muna, mamatay pa rin. Ayan na. Nakapuso. Kahit kaibigan mo pa. Siguro na ito, kasi sa pag di mo lang alam kung Nakita ko paano. na yan, hindi ko lang alam. Oo, angas diba? Aalis kami ngayon ng ibang Toro family. Papunta ng Zamboanga! Hey! Kasama na din namin si Drew at si Drew ay editor namin. Si Chloe at saka si Miss Yana nag-send kung ano, na nasa barangay ka. Ate, kwento mo yung mga ano? Ang mga caption. Dito ka na lang sa bahay. Oh, yung mga bading gago. Mga bading. Ako kami na lang mag-aalaga dyan, Mami Uni. Oo. Sabi ko sa'yo, malakas ka sa bading. Yan si Chloe. Oo. Di ba? Ano tara? Pero yung boses, ano tara? Oh. Ano tanong tao di ba, Miss Yana? Tapos sinawagan ko sila, papaking siya kasi Shakira. Tapos, ang nangyari, pumunta ako doon. Doon nga siya. Wala siyang maalala. Na binababa ka sa footbridge. Pinakalive. Nataranta ako noon, nagpaparoon yung lisensya. Tignan niyo yung sinend ko sa messenger, tangin na si Drew tatalon sa footbridge. Ha? Pati nga yung ano, pati yung parang guard sa kabila, naglabas din ng cellphone. Nakichismis? Ay, chismis ata. Ano ka? Full-flying ka naman. Katabi ko, Gagi. 28 siya. 2070. 2070 ako.
Naka-ano pa kayo? Interpret ka yung best. Hindi ko alam. Ako, kayo magkatabi. Hindi tayo magkatabi. 27 ka 28 ako. Magkasunod tayo. Dapat 28 A, B, C, D. Tayo magkatabi, 27. Ako? Gusto ko. Ayoko pa. Gusto mo kayo magkatabi? Inside out. Di ba? Kaya nga. Hindi sana ikaw yung ano. Ganyan talaga. Boss, binibenta na. Po ganyan-ganyan ako si Mami, pero makiselos na kay Daddy at kay Tita Cha. Touchdown, Zamboanga. Come here, come a little closer. Don't be afraid, no, I don't wanna hurt you. Little more, come in, let me just show you. Don't know, can't talk, let me just show you. Ako nga nila, ano, nung buntis ako, di ba lumabas? Ayun ako, kamukha niya. Di ba? Yan, tapos bilang nagsalita, di ba kamukha niya? Kay me? Diyan mo sa ano pala, view ko sa lab. Dalang ngipin pero so. Opo. Kilala ko naman. Hindi siya kita yung di ba kamukha niya yung baby doon? Kamukha niya, oh. Ay, sobra. Sobrang kamukha niya yun. Can't talk, let me just show you. Don't be obsessive, it could be intensive, it could be explosive, it could be offensive. Don't be defensive, don't be aggressive, it will be a waste cause we could be expensive. You need a little fee in your life, you need a little me in your life. I wanna see the sea in your eyes, you need to be free. Anyos ikaw, parang hindi ka nakitin na ikaw. Oo, maglagay tayo ng kamay ni nanay para protection is always on. Ha? Ano ka lagi mo? Grabe naman yun. Nagulak ka, sir. Si Dada, oh. Mag-hi ka. Natul. Hi ka. Ayan. Hi. Mongga. Dada, asa na si Dada? Asa na siya? Hello, my love. Si Mama. Isda, si Mama. Mama, ang cute po ng damit nila po. Dinosaur. Mommy. Can you say, ano? Can you say, Papi? Can you say, Happy? Can you say Daddy? Ang bilis ah! Ang bilis lang? Mama! Where is Mama? Love ka ni Mama! Ano sabi? I love you too! Wow! Asa na yung sabi? Ako paano mag-pray sila? Paano ka mag-pray? Mag-pray! Asa na yung head ni my love? Head? Very good. Paano yung beautiful eyes? Beautiful eyes doon! Beautiful eyes ka doon! Doon! Ay, selfie. Selfie doon ka mga selfie. Wow! Sana magiging So pagtapos ng event tayo, bago tayo pumunta sa pinaka-event, ang mangyayari dyan, kapag may iwan ka na lang ng isang kaya naman nag-makeup, iwan ka ng isang Diyan. Saan tayo mag-makeup sa room niyo? Para doon na sa setup mo. Saan pong room niyo? 320 po. Ano ba? Malinis nyo na lang, palawagan nyo na lang din. Before the day ng show, palagi kaming may planning moments as a team. 10 years na kami, nila Harvey at ni Tony magkakasama. Kaya very comfortable na rin kami sa mga ganito. Tapos, after nun, makeup tayo, etc. Re-rehearse tayo ng, doon, diba, ng konti ng run para hindi tayo mag-overlap sila, Diba, after mag-performance. Ang mangyayari kasi, yung 1 hour na yun, lagot kami nun pag nag-antay pa kami sa inyo. Kaya kailangan out talaga kagad kami. Pagbalik ka na lang. Ano nangyari sa'yo? Wala po akong maalala. Wala kang maalala? Ang huli ko lang po naaalala
Nag-edit ako ng skit. Nag-edit ka ng skit? Since nandito naman na kami lahat, napag-desisyonan na namin na kausapin namin yung editor namin regarding sa nangyari na ito. Hindi, saan ka nag-edit? Sa ano? Sa bahay. Sa bahay niyo? Yung pinakahuli ko na naalala. Nasa bahay ka pa ninyo. Ba't napunta ka sa common yun? Hindi ko na siya maalala. Pero nang sinabi na ni Shakira sa akin, kung ano yung pwede mo na. Nakwenta niya na sa'yo. Pero hindi mo na naalalang nag-grab pa kayo papunta ng opisina. Wala no. Nang gano'n, na pumaba ka pa at sundon ka na lang. Wala. Ito tatanungin kita, wala kang tinig na gamot. Wala. So kahit mo pa-test ako ngayon, wala akong makikita. Kahit na? Opo. Wala talaga? Opo. 100% po. Kahit anytime po pwede po. Okay, sige. Yung tinatanong mo po kung okay po, hindi po po okay kasi may mga narinig po. May mga narinig ka. Tulad ng? Ano po eh, ang dami, ano siya, hindi ko po siya maintindihan eh. Tapos pag habang biglang, nagkaganon. Sa sarili niya na yan. Oo. Parang fighting. Hindi ko po alam kung sa tenga ko lang o sa... Kailangan mo ng meds, Drew, na ano ko yun sa ano. Di ba nag-mental ka nun? Pero, nung time talaga nila, ang option is dali ka sa mental. Kasi nga, ang ospital ay hindi sila capable na magkaroon ng sa mental health problem. Kasi wala silang rehas doon, hindi safe ang mga gamit. Pang ospital kasi, pang may sakit. Hindi pang may sakit sa pag-iisip na may PTSD. Kasi sa nakikita ko sa'yo, PTSD eh. Pero, doktor pa rin makakapagsabi. Okay, so, when you say PTSD, post-traumatic stress disorder, ganun siya. Yung trauma mo nun is nababalik, natitrigger. Pero, after nun, para lang alam mo, minessage ako ni Miss Yana, tapos na nangyari, tinawagan ko agad si Shakira at saka si Papa King para puntahan ka. Ako, kaya ako pumunta din kasi nakita ko na anong ando na sila, hindi ka pa din makausap, hindi mo maalala yun, di ba? Hindi mo maalala yun kahit konti. Ano nangyari, hindi nila gagawin nila, parang iuwi ka lang. Sabi ko, teka, baka may tinig na gamot, kailangan niyang kumalma. Dahil natin ospital, kaya ako nagpunta. Pagkarating namin doon, sa ospital ka, kalmado kami. Kasi para sila nag-rely kung ano din ang magiging solusyon, di ba? So, sinabi ng ospital, dadalhin ka nga sa mental. Pero ang gusto nila is iuwi ka. Gusto ko malaman, anong nangyari pagkatapos nun? Ano yun, nakatulog ka, nagising ka? Kasi nilabas ka nila, hindi ka pa nakakausap. Nagising na lang po sa bahay. Sa bahay din? Nag-ano na po ako parang, wala na, gulat lang din po ako nasa bahay. Okay. Tapos, medyo nagdahan-dahan po siya. Unang gising ko po, pinaka-malinaw na unang memorya ko nung February. February pa yung malinaw mo? Opo. Tapos nagdahan-dahan po siya, biglang nagsisink in lahat. Nakabalik na si Sharika sa live. Tapos, nagdahan-dahan po siya. Tapos, pero wala na po kung hanggang maalala nung simula. Buong araw po nangyari niya. Ang huling naalala ko na lang po is yung nag-edit ako sa bahay. Nag-edit ka sa bahay? Ito maalala mo to. Kailan kayo huli nagkantutan, di mo rin maalala. Pagkantutan, maalala mo yun. Siyempre, siguro napag-uwi na. Pinapatawa lang kita kasi nanginginig. Nanginginig ka na, Drew. Okay. Ito parang echo puta. Tanongin mo siya, kailan sila rin nagkantutan? Kanina mo lang kasi sabi ko sila sa portahan eh. Pagkulang mo ako, pang PR manager ko to eh. Ano yung may kailan ulit? Kailan yung huli yun ni Papi? Kanina. Tapos, okay na usapan niyo siya kita. Nagko-consider ka na magpagamot. Kasi naalala pa, nag-edit ka din ng mga ano ko, skit ko. Diba? Ang dami ko pa-edit sa'yo nakaraan. Vlog ni Tyronia, sunod-sunod, skit. May effect na double yung wala akong tulog. Wala ka kasing tulog. Kaya nga tinatanong kita eh. Nangyari po kasi nun, kaya nagpipilit din po ako na magtrabaho kasi yun nga po. Gets kita. Pero number one, kailangan mo kami sir, kailangan mo talaga ng tulong. Kasi ako, kahit anong support, anong pag-intindi ko, kahit anong babagbigay ko sa'yo ng chance, ang mangyayari, kapag hindi mo mas stable yung isang bagay na nahihirapan kang i-stable pa din tulad ng sa isip mo na hindi ka masyado ma-stress, maganyan. Kasi ang problema, lagi tayo magkakaroon. Ngayon, ang ano yan is kailangan mo talaga ng doktor, kailangan mo na ng gamot, ng pampakalma, or pang-focus, or para pag may stress na dumating, kaya mo siyang i-handle. Kasi, ang mangyayari kasi ng Drew,
kapag hindi nasunod yung gusto mo para sa relasyon nyo ni Shakira, siya ang sisisihin kapag may nangyaring masama sa'yo. Kasi kapag hindi mo kaya i-handle ng stress, kung sino nagbigay sa'yo ng stress, masisisi. Dapat tayo, as an adult, as may mga anak na, kailangan matuto tayo na kahit hindi natin nagustuhan yung nangyari o hindi nasunod yung usapan, may pangakong na-break, na-betray tayo, na ganito, na-stress tayo, kaya natin siyang i-handle. Kaya nga tayo binibigyan ng anak ng Panginoon eh. Para minsan, yun ang sapat na dahilan para mabuhay ka pa. Para piliin mo mabuhay. Yung ganun kasi, Drew, akala mo, nalimutan mo na, di ba? Pero kasi ang mga tao kasi, katulad natin, suicidal din ako. Nagdaan ako doon. Yung mga ganun kasi, pakiramdam mo, pag tinapos mo na yung buhay mo, tapos na. Pero simula lang yun ang problema. Yung problema mo, tinapos mo, feeling mo tapos na, iniwan mo sa mga taong na nandito sa ibabaw na buhay pa. Drew, binigay sa atin ng buhay natin ng Panginoon. Wala tayong karapatan na bumawi nun. Hayaan mo sigat ang bumawi nun sa'yo. Sayang ka. Unang-una, gwapo ka. Ang daming gusto mag-ampon sa'yo ng panahon na yun. Alam mo ba? Sinishare nila, dito ka na lang, Drew, dito ka na lang. Editor ni Mami Umani. Pangalawa, ang sarap-sarap mabuhay, sabi mo, di ba? Kapag masarap mabuhay, may ganito, may alis, may ganyan, may saya. Minsan may lungkot din nakasama, hindi pwedeng puro saya. Kailangan matuto mo i-handle. Tulad yan, trauma ko to. Kailangan mapaghandaan mo na kailangan, kayanin mo pag nangyari siya ulit sa'yo. Kasi hindi natin hawak ang utak ng tao, ang desisyon ng tao, at minsan, yung taong mahal natin, nabibitray tayo na hindi nila namamalayan at hindi nila gusto. May mga ganun. Hindi siya masusunod minsan yung gusto nating mangyari. Kaya ang ano ko sa'yo, paano ko ba ito paghahandaan? Anong gagawin ko? Ang grabe ang iyak ng mama ni Shakira. May bonding na rin kayo nabuo. Di ba? Nga po, napanood ko nung gabi. Sobra. Di ba nakita mo? Pagdating ko, nagre-review ko si Miguel, napanood ko po lahat ng Nang nangyari. Opo. Nakita mo nag-joke din ako. Opo. Di ba? Sinabi ko, ganon. Kaya yung napanood ko, hindi ko rin po napigilan na parang hindi ko po naalala yung mga nangyayari sa utak ko, pero yung parang sa yung feeling ko, ang bigat-bigat, hindi bumuhusan ng sa bigla. Yung lumuluha ka? Umiiyak ko talaga yun. Hindi ko po... Naiyak siya doon. Nung napanood niya? Pagbasa. Bigla siyang, bumuhos. Breakdown siya. Okay. Akala ko umiyak ka kasi umiyak ka ng ospital eh. Wala kang reaksyon. Wala po. Pero lumuha ka na dumating yung mama ni Shakira. Wala po akong isang alam. Kaya nga, hindi mo alam, pinitik-pitik namin yung titi mo. Hindi mo alam. Hindi, kasi kailangan mo umihi. Nagpag-grab kami ng diaper. Kailangan isuot yun sa'yo, tapos ipasok yung ganon. Kasi kailangan makuha yung ihi mo. Hindi mo naalala. Wala naman. Lumabas naman kami. Joke lang. Kung nandun ako gagawa. Wala. Lahat kami lumabas. Kahit mama ni Shakira, si Shakira at saka nurse ang mga gumawa nun. Kasi kailangan makuha ang ihi mo eh. Ano bang nasa utak mo? Kaya mo pa bang magtrabaho? Aanin pa ba? Kasi baka mamaya kailangan mo pahinga. Sabi ko nga sa'yo, sometimes the people that we love, yun ang minsan nagbibigay sa atin ng pinaka-heartbreak kasi sila yung focus ng life natin eh. Tsaka ngayon, pansinin mo, iba ka magsalita. Mag-stutter ka, hindi ka naman usually ganyan. Pero ang point is, baka mamaya may magawa na naman siya Shakira lang hindi niya sinasadya. Something gano'n na kailangan mapagandaan mo din sa sarili mo. Kailangan din makausap si Shakira regarding that kasi wala din siyang alam. Hindi niya alam paano ito i-handle, hindi kanya totaling kilala kasi 2 months pa lang kayo magkarelasyon, nag-Japan na siya. Pagkabalik ka dito, 5 months na kayo. Kasi pag-4 months siyang wala pala, di ba? O 6 months na kayo. So hindi niya alam paano i-handle, bata din si Shakira, di ba? Kaya ka tatanong ko, kaya pa ba magtrabaho? Tulad dito, akala mo hindi ka na makakasama. Ano po yung parang pangalawang araw ko. Kasi yung unang araw na parang nagkamali ko. Talagang tinulog ko lang po ng tinulog. Tapos yung sumunod na araw, parang di na ako makatulog, nag-iisip na po ako. Na parang pinipilit ko maalala kung ano lahat nangyari. Yung iniiwasan ko po. Kaya mas gusto ko pong may ginagawa. Kaya ko po lang sa bahay. Okay. Kasi ang na-bother ako, ang huli mong pinanggalingan, walang pakialam doon kung aalis ka, kung saan ka pupunta, kung magjajakol ka sa footbridge, kung tatalon ka, kung ano gagawin mo, walang may pake. Hindi, totoo. Kaya kinaano ko na, kailangan ba nasa bahay ka na babantayan ka? O kayang ba mag-opisina? Mas gusto mo yun? Kasi... Maghanap din po ako ngayon ng site. Na? Site po. Kasi yung time po kasi... Tinatanong mo kanina, itanong mo na kay Tony. Yung ano? Site, please po.
KMC daw ba may site daw ba na pwede siyang mag-ano? Sa parang second magbabayad naman daw siya. Kasi sa NCMH. Sige. Okay lang yan. Doon po kasi ako na-admit. Kaso madali yung pa kasi yun eh, public. Bakit pa so? Ano kasi? Sino magdadakol sa mood mo rin? Sino tao magdadakol sa mood? Seryoso na kasi. Pinapatawa ko lang pala. Kasi kung magdadakol sa lamon na yung mga tumatang kotse. Ay, takin na views. Movie! Ay, ganun si Kuya Driver. Ang galing ni Kuya Driver. Kumakambyo. Takin na ganun. Napapatawa lang ako, pero... Sorry, Drew. Takin na. Gets mo, diba? Kasi kinakabahan ako, baka mamaya doon ka pa mag-ano. Pero, Drew, sa mga ganyang pagkakataon, we support each other kasi alam din namin ang importance ng mental health. Kami din. May ganyan din ako. Pero pag naiisip mo na may problema, may ganito, kailangan mo ngayon paghandaan pag may darating na problema. Kasi hindi mo talaga may iwasan yan. Hindi talaga. Away magsyota. Kung ako nasa isip ko, ako si Shakira, takay na, yoro siya tayo ito, bawal magtampo. Diba? Takay na, pag nag-inarte ako dito, diba? Ganun yung eksena. At saka, tawag dito, syempre, kahit anong sabihin mo, mahirapan ka din. Kunwari, gusto mo umalis sa akin, nagkakaroon ka ng mga ganung record sa internet. Syempre, mangyari nga dito ni Mami Una, huwag natin tanggapin, napanood ko yan. Nagpunta sa ganito na barangay. Kung magkapangit din siya sa ano mo. Diba ito nilabas mo sa reality? Eto, regarding naman sa reality show, kinausap ko si Shakira. Tinanong ko siya, Shakira, magko-cover ako ng mga tulong. Like sa hospital, di ba? Ako nag-decision, ako nagbigay, pero I think nakatulong yun. Ngayon, sabi ko kay Shakira, Shakira, hindi ako mayaman na tao. Alam mo yan, kahit saan tayo magpunta, may nakasunod sa akin camera. Ngayon, pag ginawa ko to, kailangan ko din ng pagbububutan ng pagpangtulong ko. Ayoko maging plastic. Hindi wala akong bangko sa bulsa na punong-puno. Kaya kung saan ako napupunta, saan ako tumutulong, pinapaikot ko lang din. Kailangan ko din ng views para doon ko hugutin, makatulong ako. Kaya nabayaran ko yung hospital bill mo. Kaya tinanong ko siya, okay lang bang may ere ko to kasi part din to ng nangyari sa akin, doon pumunta ako. Kaya tatanungin din kita, kahit ina-edit na yun ngayon, pwede ko bang i-ere yun? Yung nangyari sa'yo. Explanation kung anong nangyari. Okay lang ba sa'yo yun? Hindi ba yung makaka-apekto sa'yo? Nakikita ko na po kasi yung mga share. May mga share na ano na yung mga Ay, huwag ka na magbasa ng ganyan. Oo, Huwag ka na ma-apektan sa nag-delete ako ng Facebook. Kaya nag-delete ka ngayon. Hindi natin Ay, mapipigilan huwag yun eh. na. Alam mo, hindi mo mapipigilan yan. Sa reality show nga, di ba? Minsan, ikaw na nakaranas ng sa harap ko, gano'n nangyari. Pero nung in-edit nyo, gano'n yung comment ng tao. Huwag mo nang basahin. Huwag mo na silang pansinin. Ngayon kasi, yung mga comment ng tao, sabi ko nga sa'yo, hindi mo iwasan. Yung may stress ka, may problema, may magsasalita, kasi hindi masusunod minsan yung mga gusto natin. Ngayon, inilalabas sila na ganito nangyari sa'yo dati, maging proud ka na lang na pinagdaanan kayo tapos na ako dyan. Actually, kailangan mo tulungan ang sarili mo. Kasi yung sarili mo ngayon, hinahanap niya yung sarili niya. Di ba? Hindi niya alam kung ano lang ginagawa niya. Sobra ng pagod. Kunyari, sasabihin mo sa akin, gusto ko marami akong ginagawa, marami akong trabaho. Eh, gago ka pala, kakasabi mo lang kanina, wala kang tulog, kaya nangyari yun. Alam ka naman, bigyan ka madaming trabaho. So, reality, hanggang Friday, may Sabado, mabibigatan na kita Sabado, Sunday, kasi nag-vlog na rin to. Something na gusto mo tuloy-tuloy, pero hindi paguran, hindi puyatan. At kapag may problema kayo, kailangan masettle mo yung kung paano ka maging stable, na hindi mo rin maapekto yung trabaho din ng iba. Para kahit may problema kayo, nakakatrabaho ka ng maayos, hindi ka, alam mo yun, kakaroon ng ganyan. Pumapasok pa ba sa itong mga sinasabi ko? Oh, tsaka pag may concern ka, magsabi ka, may mga makupay na ka naman dito eh. Gusto mo, si Harvey bilang lalaki, kung may mga makakausap ka, makipag-usap kayo, open mo yung problema mo. Huwag ka mag-overthink, hindi ka matutulog. Huwag mong saktan yung sarili mo. Mahal mo ba yung sarili mo? Mahal mo ba yung sarili mo? Hindi mo alam. Alam mo kasi may kulang sa'yo. Alam mo dasal. Nadasal ka pa ba? Kumikilala ka pa ba? Kasi pag kumilala ka, kakilalanin ka niya. Poprotektahan ka ni Lord. Pangit galing sa akin, di ba? Okay, may tahi. Pero, bet mo, magdasal ka, Drew. Anak ka din ni Lord. May panahon siya sa'yo. Ikaw, titik may tahi. Ano ka ba? Tuli ka ba? Tuli ka? O, titik may tahi. Pinapatawa lang kita. Pero, naiintindihan mo ako? Anak ka ni God. Halika dito. Yakap ka nga sa Halika dito. Dito ka dali. Upo ka dito.
Grupag. Sa totoo lang gusto ko itong yakapin mo na ano ako dito. Halika dito. Mami. Paparamdaman niya. Sige lang, ilabas mo lang. Isa nag-amas. Ilabas mo lang. Ilabas mo kay God. Ano ka lang? Dasal lang, dasal. Dito po. Alayo po. Pinagdadasal ko eh. Lahat ng mga nangyayari sa inyo. Anong pinagdadasal mo ba? Ha? Anong pinagdadasal mo ba? Pakinggan ko sa anak ko, sa partner ko. Humingi ka ba ng... Hindi na ako, pero... Hindi, mali yun. I-include mo yung sarili mo sa prayer. Oo, isali mo sarili mo. Anak ka din ni Lord eh. Ang bigat-bigat na po kasi. Kaya nga, ilabas mo sa kanya parang gumaan. Parang gumaan. Sige na, katihatag mo pa. Okay lang. Kailangan niya ilabas talaga yan. Okay, okay din ang lahat. Wala namin pinay sa atin na dito na kayanan, di ba? Ang hirap maging anak. Ang hirap maging tatay. Ang hirap maging partner. Kung gusto maging zombie ka na lang. Ano? Mahirap talaga. Mahirap maging marami kang ginagampanan. Ang hirap din maging editor. Sabihin mo na. Parte din ba yun? Mahirap mag-video? Okay lang mo, Tol. Ah. Naiyak ako dito. Nakakawa ako dito. Ginagawa ko lahat ng best ka, pero parang talaga hindi. Oh, ikaw na ang pinaka-the best na editor. Tandaan mo dito, ikaw ang pinaka-the best na editor. Tsaka videographer, okay? Ikaw ang the best, oh. Appreciate yun lang yung gusto ko dito. Sobrang appreciate ka namin, Drew. Ay, sorry. Para sa kanya, mami. Sorry. Na-appreciate ka, hindi mo lang nakikita yun. Na-appreciate ka nila, okay? Sarap-sarap na buhay, di ba sabi mo? Ano, masarap na ba buhay pag sa Hong Kong? Pag sa Pinas, ano ka na? Kanina umaga, hindi mo narinig yung sinabi niya, pagbaba ng aeroplano. Nakita niya yung mga bundok. Ang ganda pala dito. Kung tinapos niya yung buhay niya, hindi niya makikita yung mga bundok. Tangin na. Huli pang post mo, salamat sa mabait kong amo. Sobrang kasalanan mo. Ako pa yung huling post mo. Gagawin mo yun. Okay na, may try pa ako tissue itsa. Wala nang tissue. True tubig, oh. Ano mo yan? May ano ka ngayon, may hikaw ka sa ilong. Kinaya mo nga yan. Ito pa. Pawis ka, pawis. Tubig ka muna. Kay Summit. Pawis na to. Oh, ito pa. Pa, may fan kayo? Tissue na. Sige, baby. Mahirap sitwasyon niya, kaya palagi lang kami nandito para makinig sa kanya kung kailangan niya ng kausap kasi naintindihan ko siya. Tulad yan, umiyak ka, gumaan ba pakiramdam mo? O mas bumibigat lalo? Ha? Umagaan? Paano ka na? Wala, di naman ibig sa'yo pasay ka, babe, baliw ka na. Diba? Di naman ano. Sige, sobrang nag-aalala yun sa'yo kung alam mo lang. Oo, kasi nung napanood, nung sinend nila Miss Yana at ni Chloe sa akin yung video sa ano, palabas-labas na ako dun sa ano LTO. Pag ganun ako, kasi nga gusto ko mapanood yung video eh. Tsaka sabi ko din po, alam ko po kasama ko po kayo siya, kaya ako po sinabi na ano, okay lang din po na maglabas kayo kasi baka isipin ng tao na naging dahilan. Ako, oo. Po, kasi alam nyo naman po yung ano na sa... Oo. Baka may mga nakikita na rin po kasi yung na-comment na baka ano.
na baka dahil sa amin. Baka nai-stress ka na sa Toro family. Oo, actually, ang dami na yung misis sa amin. Pwede din isa rin yun, para maprotektahan ko din yung pamilya ko din. Pero ikaw, para maprotektahan mo yung peace mo, huwag ka na magbasa. Pag nag-delete ko ng Facebook. Hindi, kahit para, tulad yan, kailangan mo ng Facebook, kaya mo mag-post ka, pero ka nang basa. Hindi, kaya mo na din siya mag-deal ng gano'n. Oo, pwedeng delete Messenger muna, ka pero muna. huwag na siya magbasa. Paano kung FB na siya kailangang tinignan niya, basahin niya pa rin. Okay. Oh, yan yung editor, yung ganito, yung ganyan. Alam mo, Drew, okay lang din kung makilala ka din nila. Okay lang yan. Okay lang kami nga eh. Okay lang malaman yung buhay ko kung nangyari. Hindi naman alam yung buong story. Ang importante dyan, yung tingin ni Shakira sa'yo. Yung tingin namin sa'yo. Yung tingin ng mga totoong tao nagmamahal sa'yo. Lagi yun. Huwag mong iisipin, di ko na nga mahandle yung stress ng mga away namin. Dadagdag pa ba yung sasabihin ng ibang tao? Importante yung tingin ng tao nagmamahal sa'yo. At isa sa pinaka-importante na kailangan mo maging focus. Kaya ka magdodoktor, kaya kailangan importante sa'yo ang tingin sa'yo ng God. Lagi kitang itatakbo doon. Kung hindi sentro ng buhay mo ang Panginoon, sentro mo yung jowa mo, sentro mo yung ganito ng pagiging anak mo, pagiging tatay mo naman, mahirap. Ang first priority nasa taas. Then partner, then family, then anak. Ganun talaga. Yun ang iyaano ko sa'yo. Bumalik ka kay Lord, tumigil ka ng tulong sa Kanya. Bukod doon sumunod doktor. Kasi kami, syempre, magkakaroon tayo ng Drew, paano hindi ka na makakatrabaho? Wala tayong papasahod sa'yo. Diba? Kami, syempre dahil nakasama ka namin, mapuso kami. May loyalty kami sa mga tao nakakasama namin. Pero syempre lahat tayo may hangganan. Pag nangyari na naganto ka na naman ganyan, Drew, pasensya ka na, hindi ka talaga natatrabaho ng maayos. Diba? May ganun tayo. Pero kami, bilang kami, mahal ka namin. At sana, mahal mo rin kami. Kung mahal mo kami, hindi mo kami iiwan. Hindi ka tatalon. Kasi alam mo, pag andun ako, sasabihin ko sa'yo, utangin naman episode 2, hindi mo na-edit. Yan ang sasabihin ko. Tinapos mo muna yung review? Oo, sana tinapos mo muna lang nag-Thursday ka, Friday, para may upload ng Sabado. Oh. Tsaka ano yan, ba? Sige, magtuloy ka. Isa sa mga pinaka-importante bagay dyan, lalo na ito si Drew, nagpatulong siya. Ma-aware din yung mga katulad niya na normal lang palang magpatulong na. Yung cry for help, normal lang palang mangingi ka na ng tulong kasi hindi mo nakakayanin mag-isip. Hindi lang naman si Drew nakakaranas din yung gusto nang tapusin yung buhay. Marami. At least ngayon, kung mapanood man nila to, okay lang palang mangingi ng tulong. Okay lang palang tanggapin na hindi mo na kaya sa sarili. Yes, totoo. Makaka-aware ka pa ng ibang tao na, no, effective yun ah. Hingi kaya akong tulong sa mga tao na nagmamahal sa akin. At saka alam mo, mahal mo ba siya, Shakira? So kinain mo yung pekpek. Hindi, gusto mo ba naman? Ba't ka naging sila? Kasi lagi na lang. Hindi, kasi ang akin kasi, Drew, isipin nyo ha, dahil sa amin nagkakilanlan kayo ni Shakira, masaya kami na kayo mag-fiancé na. Tsaka papakasalan mo ha? Hindi, kunwari ako, papakasalan mo pa, mangangako ka sa Diyos. Ang tanong ko dyan, madali kasi, bilang lalaki, madali sabihin sa babae, kaya kong magpakamatay para sa'yo, handa akong mamatay para sa'yo. Pero kaya mo bang mabuhay ng mahaba para sa Kanya? Kaya bang maging healthy para sa Kanya? Kaya bang magkaroon ng healthy mental health para sa Kanya? Na kaya nyo i-handle ang problema together. Kasi lagi tayong bibigyan ng Panginoon ng problema, ng pagsubok para mas maging matibay tayo. Kaya mo ba na mananatili kang buhay hanggang sa huling hininga hahabaan nyo na magkasama kayo? Yun ang totoong pagmamahal. Would you die for me? Of course, yes. Would you live for me? Yun yung mahirap. Kaya quit kami ng pads. Kasi you will die for your children. Pero would you live longer for them? Magiging healthy ka ba para sa kaya mo ba yun? Yun ang totoong love. Kailangan maintindihan natin yun. Pero itong mga bagay, mahirap to explain kasi lahat ito salita ng Diyos. Kaya sabi ko sa'yo, kumatok ka sa Kanya. Pero mas okay ka ngayon, kinakaya mo. Pero pag hindi mo kinakaya, kahit alam mo seryoso ako sa trabaho, pwede kang magsabi ng, ito Vince, hindi ko po kinakaya, sandali lang po. Pwede ka magano na. Fresh pay nangyari. Kasi, alam mo naman sa trabaho, ganun lang din ako kasi hindi lang nire-request mo sa akin, trabaho tayo. Para pero pag hindi mo kinakaya, magsabi ka ha. Okay? At sana uli na itong nangyari ko. Ikaw, may gusto ko pa bang sabihin or hindi ko namin ng pasensya, naiintindihan namin yun. So magaan lang yung pakiramdam mo.
Saka salamat sa pagsabi kanina sa airport. Nagpapasalamat sa akin doon sa airport eh. Sabi ko, okay, sige, basta. Oh, yung sinabi mo, mag-usap tayo mamaya. Oo. Salamat din sa pagsabi ng salamat. Pero kung talagang thankful ka, magtulungan tayo sa trabaho. Lalo na ngayon. Oo, tsaka tignan mo, nakakasama mo dito. Yung iba, bago lang. Ang sarap-sarap mabuhay eh. Alam mo, parte ng buhay ang nasasaktan tayo. Tsaka tandaan mo, pag umiiyak ka, ibig sabihin buhay ka. Ano ba natin ginawa nung pinanganak tayo? Nag-nene? Nag-edit? O umiyak? Di ba umiyak tayo? Pag umiyak tayo, it means we're alive. Kaya di ba una natin gagawin, iiyak? O ngayon umiiyak ka, salamat kasi buhay pa ako, Lord. Kasi tulad yan, di ka na umiyak nun. Di ba? Ganda nun ah. Eh no, ang dami mo nakakasama dito, hindi man lagi may event. Tignan mo na lang si Joy, ang dami ng puting buhok. Bunutin mo na lang isa-isa ng buhok ka. Biko love, batsa love, kusog. Okay ka na, ha? Salamat sa ano ha. Pag matagal ka, dito lang kami para sa iyo, okay? Pag off ng camera, hindi, puta ka na ni Drew. Hindi, pag off ng camera, Drew, yung hospital bill pala. Hindi, okay na ano ko na, nasettle ko na yun. Dahil inis na kayo sa buhok ko na mukhang walis. O siya, sige, buhayin na natin. Grabe, sobrang tagal na talaga na nag-message tayo. At gusto ko talagang paayos na talaga yung buhok kasi lahat na nga nag-comment sa akin. Buhok talaga yung ano, no? Walis ting-ting. Tapos may mga nag-a-approach din sa akin na gusto talaga na nilang i-treatment yung hair. Even loyal po. Okay, Cici, are you ready? I'm so ready. Okay, now you can open your eyes now. Hey! Oh my God, buhay na buhay yung hair ko. Yes. Super buhay talaga. Yes, this is your second life of your hair. Kailangan lang pala talaga, alagaan mo siya talaga ng salon. Kapag tamad ka talaga. So you have to, Cici, you have to know your hair status para you know what hair care yung magmamatch sa'yo talaga. Oh my God, thank you so much. Perfect na talaga ng life mo. Oh, thank you. Thank you. Hey, thank you. Baby daddy, look at my hair. So pretty. So pretty. You look so good. Thank you so much. So you liked it, my love? You also like this one? Yes, it looks really good. In your hair? No. So we can go home and I can flex my hair to the family and to those who said that my hair is dry and everything. Who you? Thank you, ang ganda. Thank you so much. Thank you. Bumuhay talaga siya. Oh my God, talaga kailangan lang talaga tamang care. Yes. Magsisipag na ako. At saka lapit nyo lang naman. Tipog lang eh. Correct. Walking distance. Walking distance. Thank you. Thanks you. Thank you so much, Mark Salon by Mark Rosales. Binuhay ninyo ang hair ko. Actually, nakilala ko si Mark Rosales sa Afam Wives. At may naging kaibigan kasi akong beauty queen doon. Nalaman ko na siya yung gumagawa ng mga bonggang hair at nagme-maintain ng ganda nila. Mga beauty queens, hindi na mabilang ng mga artista. Kaya sabi ko, kailangan kong i-level up na pang beauty queen yung hair ko. Sa gustong matry, so eto yung IG nila at saka yung Facebook page nila. Kung gusto nyo matry yung services nila, mag-book lang kayo ng appointment. At tandaan, hindi lang isang beses ang punta. Ang dami niyang sinabi sa akin doon, be. Kailangan continuous para mas mabuhay ang hair. At ang ganda ng cut ng hair ko, diba? Iingatan ko.
nasa Zamboanga sila. Siyempre, meron silang trabaho. Kaya ako naman, para makatulong kahit papano, ay chinecheck ko ang mga anak nila from time to time. Like, hindi pwedeng dadaan ng isang araw na hindi ako makakapunta sa bahay ng Team Happy. Hindi pwedeng dadaan ng isang araw na hindi ako makakapunta sa bahay ng Onions. I have to check the children. Kasi, siyempre, mga babies ko rin yung mga yan. Kahit hindi yan galing sa akin. Eto na, ilalaro ko na sila na sa mga pinsan niya. Oh my gosh. Hello po. Hello. Hello, Mama. Hello, Uncle Landon. Hey. Our handshake. Mama, pwede po ba sa water? Did you spray already? Because this is the beautiful princess. Beautiful princess. There's car. Come on. There's a car. Come on na. Mama, mga friends ko po. Hello. Sabi tayo niyo makikain daw kayo dito. Joke lang. Hello. Ang babait niyo naman. Mga nakasalamin sila. Dapat nakasalamin ka rin. Ganun yun. Mababait sila. Tingnan mo. Janet, ha? Pinag-aantay mo si Pretty Princess sa labas. Mom. Si Pretty Princess, pinag-aantay mo sa labas. Birthday! Birthday ka ng Mama! Hi, birthday. Birthday ka ng Wait a minute. Si Baby Tyrone. Okay. Baby Tyrone! Ay lang, biyak na si... Can you say uncle? Ito na, si Pretty Princess. Ito na si Pretty Princess, oh. Ito na si Pretty Princess. I'm sorry. Oh, sige na. Okay. Baby Tyrone, look at Pretty Princess. Si Pretty Princess. Hello. Hello. Oh. Hello. You say, oh. Oh. Hello. Say mo hello. 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 Bebe. Ay, love mo si Baby. Uy, love. Hala, nagka-cry yung baby. Ilab-lab mo kaya yung baby. Ilab-lab mo yung baby. Nilab-lab mo ba yung baby? Ha? Ano? Hello. Hello. Ayun na yung baby, oh. Ayun na, nag-iyak na yung baby. Nag-iyak na yung baby, oh. Ayun na yung baby, oh. Kita mo yung baby? Hello. Oh. Ano? Baby. Sabi mo. Baby. Sabi mo, baby. Ano? Si baby. Nag-cry yung baby. O, hawakan mo yung hands. Nilalab mo ba yung baby? Sabi mo sa baby. Bleh. Sabi mo kay baby. Bleh. Bleh. Sabi mo sa baby, manga. Manga. Sabi mo sa baby, manga. Manga. Sabi mo sa baby, manga. Ay, hello. Hello. I love. Nilab talaga. Nilab. Oh, hello. 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 Ito na pretty girl. I love. Love talaga. Love. Ayun yung baby. Hello. Love ka na. Hello. Inilalablab mo yung baby? Ay, huwag mo ipalo yung baby. Yung baby, kawawa yung baby. Magka-cry-cry yung baby. Love na lang yung baby. Ilab lang yung baby. Ilab-lab. Ilab-lab mo na yung baby. Ilab-lab mo na. Oh, love mo na pala yung baby. Love mo na pala yung baby. Ay, pakita. Ay, pakit ng baby. Pakit ng baby. Ay, pakit. Ayun. Uy, pakit. Uy. Oo. Uy, ano yung... Oh, uncle. Uncle. Can you say Landon? Uncle. Can you say uncle? How about this baby? Sabi ko noon sa sarili ko, hindi ko aasarin si pretty girl, si beautiful princess. Pero kasi napaka-cute kasi. Gigil na gigil ako sa kakyutan niya. Kaya may nilagay ako sa mukha niya. May gagawin ako. Lalagyan ko ng nunal si Baby Lana sa mukha. Ipapakita ko kay Uncle Landon. Meron ka bang ano dyan? Lagyan natin ng nunal dito. Hindi, limang ako dyan. Ayun. Hindi, yung ano eyeliner na tundok lang naman. Tundok lang. Ayun ang bakit yun. Si Pretty Princess. Ay, Pretty Princess. Hello. Ang bango niya. Hello,
maganda na. Hello, beautiful princess. Patingin nga. Hello, beautiful. Hello. Hello, pretty. Baby daddy. Hawakan mo lang. Where's the camera, please? 1, 2, 3, go. Beautiful girl. Beautiful princess. Beautiful girl. Isa pa. Beautiful princess. I love you, beautiful girl. I love you. Sabihin ko hindi pwede ganyan eh. Ako maglalagay. Hawakan mo siya. Yan. Lalagyan ka namin ng nunal, anak. Sandali lang. Kaya lang hawak mo sa kanya, paharap mo ganyan. Lagyan natin ang nunal. Baka umutahan ako. Butang na. Naano yung ano. Kasi pretty girl, umano ka kasi. Kailangan natin tanggalin. Dito na sa kabila. Ito na. Mama, okay na yan. Ay, may malaki ko na. Mama, madali lang yan. Wait! Ano ginagawa ko? Wait! Wait, No! baby! Ay, okay. Akala ko siya. Okay na yan, Mama. Hindi makita kasi. Mama, okay na yan. Sandali lang. Ay, umiiyak na siya. Sige na. Tignan mo. Dahil Tignan mo, ba't lalagyan. mo kasi may makeup pa? Sige na. Wala na. Hindi na pala. Ay, galit na siya sa'yo. Asa na yung ano? Asa na yung pantanggal ng pambura ng... Baby! Ang Landon! Hi! What is it? Nothing. Did you put makeup on her? No, she has a mole. Why? No, siya. You like it? Just adapt. I don't think she likes it. Okay, get there na. I'm sorry, pretty. When I see baby mama being playful and making baby Lana cry, I always get her because I don't want baby Lana to cry. So I take her from baby mama. Hold on. I'm just wondering if she has a mole. She's grumpy. She is right now. She's grumpy. To my baby Lana, daddy will always save the day. So you don't have to worry about your cuckoo mama. Smile. You get in the picture too, baby. Oh, eat ka na. Sige, ibibigay na yan kay Bibilana. Sige, ibibigay na yan kay Bibilana. Sige. Sige. Ibibigay yan kay Bibi. Kay Bebe. Ibibigay yan kay Bebe. O, sige. Kung hindi, ibibigay yan kay Bibilana. Sige. Gusto mo ibigay yan kay Bibilana? O, ayaw mo, di ba? Ayaw mo. O, i-eat mo yan. O, sige. Sige, ibigay mo na nga mo. Ate, ano? Ibigay mo na kay Bibilana yan, o. Oh, ibibigay na kay Bibilana. Oh. Sige, hala. Oh, akin daw 'yan. Sige. Ibibigay na sa baby. Ibibigay na sa baby. Oh. Kapag baby pa, hindi uubra yung pagdidisiplina mo sa kanila kasi iiyak lang yan eh. Pero dahil medyo malaki-laki na si Tyrone at nakakaintindi na, susubukan natin siyang sindakin dahil ayaw niyang kumain. Ikain mo na yan. Oh, sige, ikain mo na. Very good. Kakainin mo talaga yan kasi ibibigay yan sa baby. Very good. Mag-eat ng mag-eat si baby Tyrone. Ay, sanggalaha talaga. Hinahamon talaga. Hinahamon mo talaga ako, baby Tyrone. Sige. Ibibigay na lang kay Bibilana yan. Pretty girl. Pretty princess. Pretty girl. Ikaw din, kakain ka na rin, pretty girl. Kakain ka na rin, pretty. Anak, why are you not answering? What did you say? Mama, you can open the door though, because that he was Happy, do not tell me what to do. I am the mother here. I am the mama. Who are you to tell me what to do? I will talk to Dodong if I want. Don't tell me what to do. I'm asking you, why are you not answering the phone? If he couldn't save me in the dark. Why can I see right now? It's not dark. It's still dark, but I can see your face. Do not give me reasons, huh? You want me to break your cell phone in front of you right now? Huh?
Tinawagan ko si Happy para i-check. Pinagsasabihan ko rin siya. Tapos, parang nakonsensya ako, kinurot yung puso ko sa sinabi niya. Happy, follow them. If Dodong is sleeping, do not disturb, okay? Where's your own bed? Saan ka natutulog? He said, I don't have my own bed anymore. I just sleep downstairs. Sinabi niya na pinapatulog siya ng magulang niya sa sala nila sa couch. At hindi daw siya komportable, hindi daw kasi lambot ng kama ng magulang niya. Naawa naman ako. Kaya tinawagan ko si Harvey. Sabi naman ni Harvey, ina-isolate niya yung mga bata. At hindi totoong wala siyang kama. Ang sabi ko nila sa sarili ko, eto na, magsisimula na si Happy. Magsisimula na siyang pag-away-awayin kami. At na-realize kong naghahanap siya ng atensyon. Kaya naiisip ko rin na yung sitwasyon ni Papi at ni Harvey na marami silang anak, ganun pala talaga. Agawan sila ng atensyon sa mga parents nila. Kaya mas magandang tanungin mo muna yung magulang bago mo sila husgahan. Kasi baka mamaya sa edad ni Happy ay nakapag-create ka na ng story sa utak mo na Diyos ko, itong inalagaan kong bata na tuts gagantuhin lang nila, mga ganun. Alright, getting ready na para sa event tonight. Falling like a domino. We're dancing on moonlight cosmic. All I wanna do, your loving is so hypnotic. Colliding all night, can't stop it. Heading in a summer blue. Your loving is so hypnotic. Let's go to Brazil! Namamiss ko na yung parents ko! Ikaw ko nga! You gonna come tomorrow? Yeah, we will. Mag-sleep ka na. Mag-sleep ka na ha, para hindi ka mapuyat. I love you. Sabi yung cellphone mo ha. Bitawan mo Happy, na. don't forget to pray. Pray by yourself, anak. Yung cellphone mo, bitawan mo niya. I love you. Bye-bye. I love you. Love you. Love you. Every time bago kami mag-perform, kahit ganito kaming bardagol kami ng Toro family, hindi talaga mawawala sa amin ang magdasal na muna. This time, iba yung ipinagdasal ko. Hindi siya yung the usual na sinasabi namin. Ipinagpapasalamat namin na kahit krisis ngayon ay meron kaming trabaho. Kahit krisis ngayon ay may mga taong gustong makisayaw sa amin, makiparty at makita kami. Sobrang ipinagdadasal namin na dahil krisis ngayon, nagkakaubusan ng gas, nagmamahal ang lahat, ay sana makauwi kami pagtapos ito sa aming mga kanya-kanyang pamilya. Lalo na kay Tyronia at saka kay Love na nag-aantay sa amin. Zamboanga, make some noise! Do like this when you are the boss. It don't matter what the cost. Game changer, raise a bar. Let them know who's in charge. Independent, making noise. I do everything with boys. I'm a ghost, I'm like a Royce. I don't do no back and forth. See me killing it, yeah. I am the boss, the one in the mirror. I got the ball, I'm killing it, yeah. Check the stats, I'm really up here. Check the stats, I'm really up here. I am everything. I want everything.
I want everything. She. I am everything. You move like this when you the boss. Move like this when you decide. All I do is raise the bar. I get whatever I want. Do like this when you were the boss. Get the money, play the part. Ain't nobody in my spot. Move over, I'm the boss. I am the boss. Really, I am the boss. Everything. I am the boss. I raise the bar. I am her, I am them, I am everything. Get that money, get that bling. I want everything. I want everything. I am everything. Oh my God, I love this question! To be honest, ang nararamdaman ko talaga pag nagpe-perform ako, I feel different. You know, parang iba kasi si Charisse sa bahay lang, and iba si Papi on stage. Like, I feel like it's two different person. Ganon. Like, pakiramdam ko, I feel strong, I feel refreshed, I feel confident, I feel sexy. You know, I feel myself like ako yung the best version of myself, kahit na hindi naman ito yung pinaka-plakadong katawan ko. Alam ko nagbi-breakout ako, alam ko kinakalawang ako sa sayaw, pero every time na I get to perform, I get to show everyone my art, my dance, my skills. I feel good. Sobrang saya ko. And also, parang nalilimutan ko lahat ng problema ko. Every time na sumasayaw ako, every time na nag-perform ako, talagang pakiramdam ko, ang perfect ng mundo. Ganun siya. So, every time na may chance ako na maging star of the night, talagang pak-perform, pak-showdown, pak-sayaw. Kaya, yun. Ganun po ang isang papigalang. Basta ako, sobra ako palagi proud sa asawa ko. Kaya andito lang ako sa likod. Magti-take ng pictures niya, susuporta lang sa kanya palagi. After ng performance, ay hindi pa ako uuwi. Makikipagwalwalan pa ako sa mga tao. Wow! Ganon. Award talaga. Hala. Ah, hindi ko po sinasadya. May tiban na lang. May tiban talaga. Ano siya, masakit talaga. Hindi naman sinasadya ni asawa, pero kita sa mukha ni Tony yung inis kay Papi. Kasi nga nabasag yung pinresent na award sa kanila. Doon sa stage. Wala ka. Baka makasugat. Saan ko ilagay? Wala, pasensya na. Apaka-clumsy kasi. Tang ina. Remembrance kasi yun eh. Minsan na mapunta ng Zamboanga eh. Kung iingatan mo pala, eh, di sana ikaw naghawak. Bobita, walang may hawak nun. Nasa gilid lang yun, tapos binuksan mo yung kotse ng ganon, kaya ayun, nalaglag. Hindi ka mala kasi tumitingin, be. Kaya pagbukas mo ng kotse ng ganon, ayun, nalaglag dun. Kaya nabasag. Oh, ba't galit na galit ka? Shit, di ako gets ni Papi. Nag-sorry na nga, di ba? Paulit-ulit na nga ako nagsasorry eh. Kahit ano ang sorry mo, hindi nga maayos yung award na nabasag mo. Pag nag-sorry ka ba, mabubuo ulit yung award na nabasag mo? Ba, hindi kasi. Irita. Ops! Tama na yan. Magpasalamat na lang tayo sa mga nag-invite sa atin sa event. Unang-una, salamat po sa La 4 for having
us sa inyong event na Vibras 2026. At sa lahat ng mga bumubuo niyan, mga staff, organizers, music tech, DJ, bouncers, guard, police, at lahat ng taong pumunta doon sa event. Maraming salamat po sa inyo, sa suporta, sa mainit na pagtanggap, at sa saya na naibigay nyo din sa amin. Yung energy na nabato natin sa bawat isa ay full of energy talaga. It's so energetic. Kaya thank you so much po sa inyong lahat. Sa uulitin po. Mabagal lang, ha? May gusto kong pumasok. Hindi po, huwag mabilis, ha? Naalala ko dati kung higa tayo sa ganito, tapos sa ganito Oo. tapos walang ilaw. Tapos event, din yun, ganito rin. Event Di po, log Biyahe baka din mamaya kami. bilang malaglag to. Saan ako? Hindi ko alam yun, iba. Ito mga gusto mo, Sony eh. Yes, ito yung Uy, baba ka na. Baka bigla ka. Matagal naman na kami magkakasama, kaya hindi na para palakihin yung ganyan. Ang bilis mag-adjust ni asawa at ni Tony. Kapag naiinis sila sa isa't isa, nasa likod lang kami ng pick-up truck nun at nagkwekwentuhan sa mga dati naming shows. Kasi ganito din yung ginagawa namin. At gustong-gusto namin yung hangin sa likod ng pick-up habang bumabiyahe. Kasi nakaka-relax talaga. Habang kayo dyan ay relax, ako ito, nakikipagwalwalan pa din. Stop that. Stop that. Stop that. I hear him chat to the noise. Move too quick, can't stop for the talking. I hear him chat with the boys. Man so tough, but mans keep walking. Just too sharp with the prize. White girls let her tell me I'm awesome. Yeah, hot like fire on the pan. If you wanna touch man, please use caution. Sana next time buong Toro family naman ang magpe-perform. Kaso naalala ko nga pala, no? Hindi naman kasi lahat sa amin talented. Oops, ayaw ko sa akin manggaling. I-comment nyo na lang sa baba kung sino yon. Hawak niya ang beat, hawak niya ang gabi. Sino yon? Sino yon? Comment nyo sa baba. Sino yon, guys? Next Saturday. Ay, nagako ni Bebang. This is the first time that Landon will taste this, okay? Mama, my cat, but she's so heavy. Beautiful girl, beautiful princess. Look at your parents. Nilalamog ka na ng bills. Magrarat-rat ka na magtrabaho para lang mabayaran mo yung mga putang inang hinahabol mo. Kung gusto niyo pa talaga yan mag-stay, pagbago kayo. Kung wala na talaga ang explain. Tapusin na natin itong reality show na